Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365-day devotion. Ako po sa Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po ang tatalakay natin ngayon ay ano ang seraphim. Ngayon po ang ating Bible verse ay tungkol sa Isaiah chapter 6 verses 1 to 3. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Sa Tagalog, nung taong mamatay si Haring Uzziah, ay nakita ko ang Panginoon na nakupo sa isang trono, matagig at mataas, at napuno ang templo ng baybayin ng kanyang langit. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga seraphim. Bawat isa may 6 na pakpak, may 2 nakatakip sa kanyang mukha, may 2 nakatakip sa kanyang paa, at may 2 naglilipad sa kanya. At tinatawag ng isa ang isang sinabi, Banal, 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 ang Panginoon ng mga hukbo, ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Teaching number 1. Seraphim are mighty belongs devoted to God. Pinakita nito na sila ay nilikha upang maglingkod at sumamba sa Diyos ng walang humpay. Ang kanilang buong pagkatao at layunin ay nakatuon lamang sa Kanya. Natututo tayo dito na dapat ganito rin ang ating pananampalataya. Buong puso, buong isip at buong lakas na nakalaan sa Diyos. Teaching number 2. Seraphim reflect the glory of God. Ang kanilang presensya, awit at kilos ay nagdararawan ng kabanalan at kapangyarihan ng Panginoon. Para silang mga buhay na salamin na ipapakita kung gaano kadakila ang Diyos. Teaching number 3. Seraphim remind us of how privileged we are. Kahit sila ay may mga makapangyarihan nilang, hindi sila nakaranas ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Tayo bilang tao ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na maligtas at maging mga anak niya sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Application number 1. View yourself as a special, made in God's image. Ibig sabihin, hindi tayo basta ordinaryong nilalang. May tatak ng Diyos sa ating pagkatao. Kaya dapat ating paghalagahan ang ating sarili at huwag isip na tayo ay walang halaga. Application number 2. Value your identity as God's redeemed person. Dahil kay Kristo, ikaw ay pinatawad at piligtas. Hindi na dapat ikaya ang nakaraan, pagkos ay yakapin ang bagong buhay na ipinagkaloob ng Diyos. Application number 3. Visit the cross and visualize God's grace and love. Sa tuwing nakakaramdam ka na panghina o kawalan ng halaga, bumalik sa alaala ng sakripisyo ng Jesus sa Kristo. Ang kausap pinakatanda ng tunay na pagmamahal at ang iyong pagiging mahalaga sa Kanya. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.